Ayan, so ito yung sample problem number 2 natin for omitted measurement. So ito yung first case, which is ito yung length and bearing of one side unknown. So yung isang side, nawawala yung length niya at bearing. So dito, yung survey data natin, so pinapahanap sa atin yung length at bearing ng nawawalang side. So dito sa survey data natin, ang nawawala is itong course DE dito. So yung course DE, nawawala yung length at bearing niya. Ayan, so una, i-plot muna natin. I-plot muna natin yung itong mga survey data natin para mas ma-visualize natin. So una, yung AB. So yung AB, yan, tagay lang natin yung direction natin. So ito north, south, dito, ito east, and then ito west. So dito, una, line or course AB, so yung course AB natin is 137.620 meter, and then ang direction niya is ito, northeast. So dito, so 65 degrees 28 minutes. Ayan, dito northeast. So dito, mag-start tayo dito. Ayan. So northeast, dito pa ganon. Ganyan. Ayan. And then ito yung A natin, ganyan. And then, ito yung B. Ayan. And then, for BC naman, BC, so papunta tayo sa BC. So, ang direction niya is southeast. So, southeast, so dito. Ayan. So, lagay lang natin. So, this is the theta ng AB. Ayan. Dito is dito. So, BC, B, papunta tayo sa C. Yan. So, southeast, so dito. Ganon. So, mas mahaba ng konti. Ganon. Ganyan. Ito yung C. Ayan. So, ito yung bearing ng BC. So, BC, ito yung bearing niya. And then, line or course CD, so southwest. So, dito. So, 136. So, dito, southwest. So, dito. Ganyan, konti. Ganyan. Ayan. And then, yung, ito yung CD natin. So, ito. So, south, ito yung CD. Ngayon, yung DE, so, yun yung nawawala. And then, yung course EA, so, northwest. So, pag, let's say, ganito. Ayan. Ito konti. Ito yung ganyan. So, pag galing ka dito, so dito. Ganyan. North, as dito. So, northwest. So, dito. Northwest. Ganyan. And then, so, we can assume na yung DE is pa ganito. Yung DE. So, due west. Yung, yung direction niya. Yan. Ganyan. Para mag-closed sila. So, ito yung area natin. So, ito yung closed traverse natin. Yan, ito yung shape niyan. Ito yung parang lot niya. Ito yung survey data natin. Ayan. So, ito yung bearing ng line AE. Ayan. So, para ma-proof natin kung due west ba yung line DE, yung bearing niya, is kunin natin yung latitude and departure. Ayan, so dito kunin natin yung latitude and departure ng mga course natin. So, given. So, yung mga given, yung length at bearing, yun yung kukunin natin, yung latitude and departure. So, palitan natin ng kulay. So, start tayo, latitude and departure ng course AB. So, that is 57.110. At ang departure niya is 125.211. Next is BC na 130.559, and then next is 126.219, and then negative 81.217, and then dito sa departure ng course CD, so this is negative 109.376, and then yung latitude and departure ng course DE, so ilagay lang natin. So, yung course DE, ito yung missing side natin. So, wala siyang
length at bearing. So, ilagay lang natin. So, latitude ng DE and departure ng DE. Ayan. So, dito next for course EA. So, this is latitude niya is 154.36 and then negative 41.834. And then, kailangan, kapag sinamation natin yung latitude and yung departure natin, kailangan it must be 0. Ayan, so, para makuha natin yung latitude and departure ng course DE, so equate natin siya sa 0. So, summation ng latitude is equal to 0. So, para makuha natin yung latitude ng course DE. So, lagay lang natin lahat. So, 57.110 minus 130. 559. 559 minus 81.217 and then i-add natin plus latitude ng DE and then plus 154.6 tapos equate natin siya sa 0. Ayan. So yung makukuha natin na latitude for course DE ay 0. Ayan. For ano naman, departure. So summation ng departure is equal to 0 para makuha natin yung departure ng course DE. So, yan, equate ulit natin siya sa 0. So, 125.211 plus 126.219 minus 109.376 plus departure ng DE minus 41.834 is equal to 0. Ayan. So, makukuha natin yung departure natin for course DE is equal to negative 100.22. Ayan. So, dito, since yung latitude natin is 0 and then yung wala tayong latitude sa 0. So, yung departure is negative 100.22. So, meaning, yung direction natin is nakatutok siya sa west. Ayan. So, ito west. So, dito kunin natin yung una, yung length ng course DE natin or let's say L sub DE. Ayan. So, dito L sub DE is equal to, lagay lang natin yung formula natin is squared plus depth ng DE squared and then square root. Ayan. So, ito 0. So, lagay lang natin plus negative 100.22 squared. Square natin. So, yung latitude or yung length ng DE natin, so makancel naman na to. So, makancel na yan. So, ang sagot dyan is 100.22 meters. So, yan yung length ng course DE natin. And yung bearing naman, yung bearing ng course DE natin or let's say, data ng DE. So, kunin natin yung formula. So, yung DE is equal to yung tangent inverse. So, depth, di ba? Depth divided by latitude ng DE. So, since mapapansin nyo, yung latitude is, di ba yan? So, yung departure is 100.22. Yung latitude is 0. So, kapag kinumpute natin yun, magmamat error. So, kasi nga, yung denominator natin is 0. So, magmamat error yun. So, titignan nyo na lang dito yung dito sa departure. So, yung latitude, wala tayong latitude sa 0. Yung departure natin is negative 100.22. So, yung direction natin is nakatutok sa west. Ayan. So, ang direction dito is due west. So, yan yung bearing ng course DE natin sa due west. So, yan na yung sagot natin. So, doon sa ano naman, kapag dinouble check nyo doon sa calculator natin, yung calculator techniques natin na poll, tapos isalpak natin yung latitude and then yung departure natin na negative 100.22, yung lalabas na R dyan is 100.22. Ito yung ano natin, yung length. Ayan, so 100.22. And then yung theta natin, ang lalabas dyan is 90 degrees. So 90 degrees yung lalabas dyan for bearing ng course DE natin. Kasi nga, yung latitude natin is 0. Yung departure is negative 100.22. So meaning, yung direction natin is nakatutok siya sa west. Kaya 90 degrees yung angle dyan. Ayan. So, I hope na malinaw yon for dito. So, doon sa drawing natin kanina, so understandable na yung bearing. Ayan, so dito yung assumption natin is due west siya. So, ayun.
west. So, due west yung bearing. So, ilagay lang natin dito yung bearing. Yan, yung bearing ng course D natin is due west. Ayan. So, yung length ng ito, line or course D is 100.22. Ayan. So, yan, yung sample problem number 2 natin sa omitted measurements na yung case is one side unknown. So, ayan. So, I hope na nakatulong tong video na to, and if you find this video helpful, ayan, so, help natin yung channel na to na mag-grow. Kaya mag-subscribe na kayo, and i-like nyo na din yung video na to, and share nyo na sa mga friends nyo na nag-take din ng engineering surveys or fundamental of surveying para mas marami pa tayong matulungan ng mga student. And I hope and I pray na makapasa tayo sa engineering surveys. Ayan, i-manifest na natin yan. And thank you for watching. Ayan, maraming salamat sa panonood and pag-support sa channel natin. Ayan. So, huwag kalimutan mag-subscribe, and see you sa next video.